Palakpakan po natin si Jesus. Yan. Parang yun hindi kay Jesus. Palakpak po para kay Jesus. Ayan. Kung yun para sa akin po, ayos na rin po yun Kaya lang para kay Lord. Ayan. Morning po. Sabihin mo nga dyan sa iyong katabi, partner, ako ay masaya dahil andito ka ngayon. Yan. Kung hindi mo pa nasabi yon, bibigyan ulit kita ng pagkakataong ulitin. Sabihin mo dyan sa iyong katabi, partner, ako ay masaya na andito ka ngayon. Ayun. Anong sinagot? Okay. Wala na ang aking asawa. Okay, solo flight na uli. Narin na ang tumbler. Yain na. Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, sa tubig din. Pero okay na rin kahit wala. Okay. Noong nakaraan po ay pinag-usapan natin ay anong ang title? How to fix this stand? How to move on? At mukha na bang nag-move on yung katabi mo? Tingnan mo nga, kung mukhang nag-move on na yan. O mukhang hindi pa. Starting na mag-move on. Okay. At last Sunday, we talk about how to move on. Nakita natin yung 5 sangkap. Actually, 3 pa lamang po at bungad pa lamang yung pangalwa. Pangatlo, I mean. Nasabit. Okay. Wag na, yain na. Wag na. Okay. Ano nga yung unang sangkap? Sabihin mo nga sa katabi mo, believe. Ayan, dapat naniniwala ka na makakapag-move on ka. Okay? At maniwala rin tayo sa source ng pag-moving on. And who is that source? Who is that source? Si Jesus. We must believe na si Lord kayang ayusin, i-fix ang sitwasyon mo. Ano man yan. Ano man bagay ang nangangailangan ka ng moving on. It could be your health. It could be love life. It could be a past. It could be isang nakasakit sa puso mo. Things like that. What else? We must also believe sa instrumentong gagamitin ng Diyos sa pag-moving on natin. It could be a person or it could be a thing. 'Di ba? Halimbawa, kailangan mo ng recovery or moving on when it comes to your health. Tapos, magko-consult ka, let's say, sa doktor, tapos di ka naman naniniwala sa doktor. Walang mangyayari dyan. Hindi naman po pwedeng, Dok, ano pong sakit ka? Ang tonsils mo. Meron kang tonsillitis. Hindi mo naman pwedeng ganyan yung doktor. Di ba? Hindi ako naniniwala, Dok. Kayo pinipirahan nyo lang ako, Dok. Walang mangyayari sa iyo pagkagayon. What else? Halimbawa, sinabi naman doktor, ay ganito ang kailangan mong gawin ito. Ikaw bumili ng gamot na ito. Hindi mo naman pwedeng sabihin, Dok, naniniwala po ako sa inyo, pero hindi po ako naniniwala sa gamot. Di ba? Kahirap din naman ng, excuse po. Ayun, ayos. Salamat po sa sponsor. Hindi rin naman po pwedeng hindi ka naniniwala sa mga bagay na ginagamit ng Diyos. Iilan po sa Bible o baka dito sa ating ngayong panahon, ang pinaranas ni Lord na mga dakilang bagay na si Lord mismo ang humarap sa Kanya. Diba? Yung si Lord mismo, meron ho ba rito nakaranas ng healing na talagang si Lord bumaba sa langit, pinatungan ka ng Kanyang kamay, at ikaw ay gumaling? Meron ba rito na nung nag-pray ka, Lord, tulungan niyo po ako po ay mag-a-apply ng trabaho, bumaba si Lord sa langit, sinamahan ka sa opisina para makapag-apply ka at matanggap ka, kinausap ang manager at sinabi, anak ko to, tanggapin mo. Walang ganyan. Kaya most of the time when God is helping us, He is using, it could be a person or it could be a thing to bless you. Nariyan pa kayo? Diba? Kaya, anong unang-unang sangkap? Believe. Believe in God. And believe sa mga instrumentong gagamitin niya. It could be a person, it could be a thing.
What else? Maniwala ka din na ikaw mismo makaka-move on. Kahit pa nga naraya bumaba sa lupa si Jesus at harapin ka at sabihin sa iyong mag-move on, if you will not believe, diba? Remember last Sunday pinag-usapan natin, tuwing may gumagaling, tuwing may nakakaranas ng himala from our Lord Jesus, ano ang kanyang isinasagot? Gumaling ka ayon sa iyong pananampalataya because you believe. Kasi nga naman, kahit pagustuhin ng Diyos na ibigay sa iyo ang sangkatauhan, ng sangkalawakan, kung ayaw mo naman, yung may katawan ayaw, walang mangyayari. Okay? Kaya kahit pa buong JA1 San Jose, ipag-pray over kang makamove on ka, kung ikaw mismo, you keep on clinging on your past, hindi ka makakamove on. Kaya you also must believe. What else? Kung hindi naman ikaw nangangailangan ng recovery o moving on, at it could be another person, we must also believe in that person. Naalala nyo yun? Napag-usapan din natin noong linggo na kailangan maniwala ka rin na yung tao may pag-asa. Hindi yung, hindi naman makakamove on sa buhay yan at dahil siya mismo'y ayaw, siya mismo'y, saka ako hindi ako naniniwala, hindi ako konbinsido, yan ang gusto niyan talaga gayaan na laang forever and ever. Amen. Diba? We must also believe in the person. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, I believe in you. Iyan naman. Sa kabila naman sabihin mo, I believe in you. Naniniwala ako sa'yo. Okay? Ano pa? Alam nyo, malawak itong pagbibilib na ito eh. Part din po ng pag-move on ng ibang tao, kung tayo ang gagamitin as instrument, is for us to be believable. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, we must also be believable. Or credible, di ba? Bakit? Minsan madalas, kaya merong hindi tuluyan o lubusang makapanampalataya kay Lord kasi tayo mismo hindi kakitaan. Napag-usapan na rin natin yan last Sunday. Kaya, if we are Christians, Christ ang nakikita. Si Christ dapat nakikita sa atin. Okay? Sabi mo nga ulit dyan sa katabi mo, partner. Kung Kristiyano tayo, dapat nakikita si Kristo sa atin. The question is, kitang-kita ba si Lord dyan sa katabi mo? Tingnan mo nga ulit ang katabi mo kung kitang-kita dyan si Lord. Diba? Kagaya ng aking sinasabi kanina, hindi naman bababa ang Diyos upang ipakilala niya ang kanyang sarili. Basta-basta na lamang. Hindi naman ganyan eh. Hindi man laging ganyan. Okay? But most of the time, nagkakaroon po ng pagkakilala or idea ang mga tao patungkol kay Lord, depende sa nagre-represent sa Kanya. Okay? Sabihin mo nga, representative ako ni Lord. Ang Bible pa nga, ang tawag sa atin, ambassadors. Bungo naman. Hindi mo kailangan na may kinakatawan kang bansa para maging ambassador ka. Tanggapin mo si Jesus sa buhay mo, lakaran mo ang ipinagagawa niya, ambassador ka na. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, ambassador ako. Diba? Ambassador hindi embalsamador. Magkaiba yun. Ambassador, kumakatawan. You represent. Kung ikaw ay ambassador, halimbawa ng isang bansa, you represent the country where you belong. And in our case, we are ambassadors of Christ. Ang kinakatawan mo, si Lord. So, pwede ba, tingnan mo uli yung katabi mo, hindi yung nag-aayos ng screen. Tingnan mo yung katabi mo, mukha ba yung ambassador ni Jesus? Diba? O mukhang iba ang kinakatawan niyan? Ha? Diba? And anyway, I believe in my heart na kaya nga tayo narito because we are all representatives ni Lord. We are ambassador. Alam niyo, sa ibang translation, ang tawag ay representative. O dito sa atin, sa ating government, ano ga ang tawag sa representative? Congressman. Witan niyo? Patindi ng patindi. Kanina, ambassador. Ngayon, congressman na. But anyway, we must believe. At pag-usapan din natin, in order for us to experience moving on, or para maka-experience ng pag-move on yung ibang tao through us, we need to give and receive help. And that's number 2.
Nawa naman ay naaalala nyo pa. Ano? Kailangan din naman tayo magbigay ng tulong and at the same time, matutong tumanggap. Okay? In the case po ng ating kwento, makikita natin doon na mayroong isang paralitiko na binuhat ng 4 na tao. Sabihin mo nga, binuhat. At ako po'y naniniwala na sa buhay natin, hindi naman laging forever na tayo ang bubuhatin. Darating ang time na tayo rin naman ay bubuhatin. Because this life is so uncertain. Money and health they are both uncertain. Ano ibig sabihin ng uncertain? Wala kang piho dyan, wala kang kasiguraduhan. Sabi nga ng mga matatanda ay gulong ng palad yan. Ngayon ikaw ay ayos na ayos, darating yung time na you need help. So, if we want to receive help, then give help. Kung anong tinatanim mo, yun ay aanihin mo. Okay. At ano pa, medyo napahapyawan na natin ito last Sunday, ang pangatlo pong kailangan ay mag-effort. At atin po sisimulan ang service natin today, ang ating word today, dito sa number 3. But before that, let's pray. Father, maraming salamat po sa biyaya na makapag-Sunday service. We worship you, Lord. Thank you, Lord, kasi nangungusap po kayo, worship, praise and worship pa lang. Nangungusap na kayo na if we call you, you will manifest yourself. That if we seek you, you will manifest yourself. Lord, we believe na as we call your name, as we seek you, i-encounter niyo po ang inyong mga anak. Salamat, Lord, dahil truly in your presence, there is fullness of joy. Naniniwala po kami, as you said also in your word, that 2 or more gathered together in your name, you are in the midst of them. We welcome your holy, awesome, and mighty presence, our Lord Jesus. At dalangin po namin na kami po'y patawarin ninyo sa aming mga kasalanan, sa aming mga kakulangan kalabisan, at hugasan pakalinisin ng inyong banal na dugo, O Panginoong Jesus. Salamat po, Lord Jesus, kasi kayo po ang aming katuwiran. At we pray na ang patuloy niyo pong pangungusap, pagsama ang aming maranasan. Turuan niyo po kami. Ayaw po namin na kami lamang ang magtuturuan dito. Ayaw po namin makarinig ng message galing sa tao lamang. We pray na kayo po ang mangusap. Biyayaan niyo po kami ng pusong tumatanggap, isip na bukas sa iyong mga katotohanan. Buksan niyo po ang aming mga pandinig, buksan niyo po ang aming mga paningin. Makita at marinig namin ang truth that will set us free. Thank you so much, Lord. And we are declaring your complete victory, O Lord Jesus, and the defeat of the enemy in Jesus' name. Salamat po, for we believe na kayo po ang mightily kikilos, magtuturo sa aming lahat ngayong umaga. Mangusap po kayo. We long sa inyong mga katuruan, we long sa inyong pangungusap. Turuan niyo po kaming lahat. Pagpalain niyo po ang inyong mga anak. Salamat po, Ama. To you alone, all the glory. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. And everybody shout and say, Amen. The best pong palakpak para kay Jesus. Ayan. Everybody say, mag-effort. Sa katabi naman, sabihin mo, mag-effort daw. Ayan. Balikan natin yung story. In Mark chapter 2, verse 3, ang sabi po roon, may dumating na 4 na taong may dalang isang paralitiko. Everybody say, dala-dala. Alam nyo, airport ito. Bakit? Kasi po, kung yung paralitiko lamang mismo sa sarili niya, hindi niya kayang dalhin ng sarili niya palapit kay Jesus. Diba? Kaya kinakailangan po niya ng mga taong tutulong sa kanya. Effort baka mo. Gusto ko malaman po ninyo, in the case po ng paralytic man, kahit mag-effort siya, wala naman yung mangyayari. Kasi paralyzed siya. Okay? So, papasok po rito yung mga helpers. Yung 4 na nagbuhat sa kanya, at gusto ko pong i-highlight dito ngayon, ay yung effort na ipinakita, yung effort na ginawa ng 4. Imagine, ang sabi po ron in verse 4, hindi nila mailapit ang paralitiko kay Jesus dahil sa dami ng tao. Kaya anong ginawa nila? Binakbak nila ang bubong sa tapat niya at ibinaba ang paralitikong nakaratay sa higaan.
Question, kung tayo po kaya yung isa dun sa apat na yon na nagbuhat dun sa paralyzed man at nakita natin na very crowded, mukhang hopeless case na, mukhang hindi talaga magkakaigay, mukhang hindi talaga mai-entertain ni Jesus, tutuloy ka pa ba? Tutuloy ka pa kaya? Diba? Yung mga tipong kahit minsan na, napapaibig kang bumili ng fishbowl, at pag nakita mong napakarami ng nasundot at talaga namang nagkakasagian na, talagang nagkakabanggaan, yung ganamang naglabasan yung mga nagagawa sa construction sa tapat ng fishbowl na yun, At talaga puro construction worker yung kaagaw mo doon sa fishbowl, Tapos napatapat pa kami ni Kenneth, mga nag-gym. Si Kenneth ho kasi, yan nag-gym yan, ganyan. Si pastor naman, ganyan. Ganyan gym ko, kaya lumalaki ho yung tiyan. Ayan. Minsan dadayuhin ko yan, titingnan ko kung ako itatagal. Anyway, at ikaw ay na-discourage ng makisundot dahil, grabe naman, ang lalaki ng mga katawan ng ang dami, ang titigas ng ang lalakas pa. Nabangga ka lang ng konti, parang, anong kailangan mo, boy? Wala, kukuha lang ako ng stick. Nahingal ka, nabangga ka ng konti. Madi-discourage ka na nun. Lalo pa, kapag merong kang daladala o merong nakaasa sa iyo. Sino rito yung namili ka sa supermarket, sobrang dami na ng pinamili mo, asang-asa ka, kompleto na, masaya ka na, uuwi ka na, tapos naalala mo may kulang pa pala. At ang dami mo ng bit-bit, kaya lang pagbalik mo, box office na. Tutuloy ka pa ba? O yain ng walang sago ang iyong mango jelly. Di ba? Masarap ang mango jelly, may sago maliliit. Yain ng walang nata ang buko salad. Kaysa naman makikipagsiksikan pa ako. We easily give up kapag nakita natin na hindi konbinyente ang sitwasyon. Pero, look at this poor. I don't know if this is a relative, kapatid, kamag-anak, or friend, or whatsoever. Basta ang alam ko, malapit ito dun sa paralyzed man. Look at them. Even if nakadescribe na po sa Bible na hindi mailapit ang paralitiko kay Jesus dahil sa dami ng tao, nag-effort po yung apat. Sabihin mo nga, nag-effort pa din. Pwede naman na nating i-count as effort na din, di ba? Kung tutuusin yung nag-effort silang dalahin si Jesus. Si Jesus, natuloy. Nag-effort silang dalahin yung paralyzed man kay Jesus. Pwede naman na nating i-count yun as effort. Kaya, effort na rin naman, Kaya lang, pagdating nila doon, naku, pards, pare, brother, puno Paano gaya? Pasensya ka na. Pwede rin naman sabihin ng paralyzed man na, sige, at least, na-appreciate ko na nag-try tayo, na nag-effort kayo. Sige na, okay na, uwi na tayo. Ano bang gagawin ng puno Pero anong mapapansin natin sa story? Yung effort na meron yung mga lalaking yon, dinagdagan pa uli ng another effort. Sino po rito yung you are experiencing yung parang ganitong bagay? Meron kang inilalapit kay Lord, meron kang tinutulungan, meron kang tinutulungang mag-move on, meron kang tinutulungan para makarecover sa buhay. Nag-effort ka na, pero hindi pa rin magkaigi, kaya naroon ka ngayon sa sitwasyon na, ako ba, ay susuko na dahil ako naman nag-effort na nakarinig ako ng ganun sa isang life group leader. Nagawa ko na ang part ko. Diba? Nagawa ko na ang part ko. Wala na akong ipagbibigay sulit sa Diyos, nagawa ko na ang part ko. Pero, ikaw ba ay naroon, anong gagawin mo kapag naroon ka na sa sitwasyong yon? Ikaw ba ay susuko na kasi nagawa mo na ang part mo, nakapag-effort ka na? Or you will extend your efforts? O papatungan mo pa uli ng another effort for you to move on or for the other person na umaasa sa iyo to move on sa buhay? Are you there? Are we willing enough, kagaya nitong mga ito, na yung effort na meron sila, nagpatong pa uli, nag-effort pa uli, another level. Kasi sabi ko nga sa iyo, yung magdala ng isang paralyzed man sa ilapit sa crowd, effort na yon. But look at them. Nag-give up ba sila? Hindi sila nag-give up, nag-effort pa uli. Binakbak ang bubungan para mailapit kay Jesus.
I don't know kung ano ang inyong sitwasyon ngayon, but I believe meron dito ang case mo, na meron kang inilalapit kay Lord na talaga namang you're doing your best. At tingin mo parang wala nang dadaanan. Punong-puno ang kanyang schedule. punong-puno ang kanyang dahilan. Punong-puno ang kanyang kalakasan. Talagang ayaw, mahigpit ang kapit, matindi. Punong-puno ang grahe. Punong-puno ang talyer, punong-puno ang trabaho, punong-puno ng labahin, punong-puno ang tubalan, punong-puno ang lababo. Sabi nga, ano ga, ba't ka hindi ka na naman makakasama? Alay ka, dami-dami pang walisin din eh. Paputol na mga punong iyan. Lagi na lang may walisin. Anong gagawin mo? May isa pang paraan, kapatid. Bakbakin mo na ang bubong. Bakbakin ng bubong. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, bakbakin ng bubong. Ano ibig sabihin ng bakbakin ng bubong, pastor? Ano yung babakbakin ko bubong namin? Okay. Ang ibig sabihin po nito, extra effort. Extra mile. Sino nakarinig na ng extra mile? Extra. Dagdagi pa. Ang nakaka-receive ng miracle ay silang mga kahit nasa verge na ng pagsukoy, hindi pa sumusuko, bagkus nagpapatuloy pa at patuloy pa rin nananampalataya. Sino ho rito yung mga kalalakihan na nabasted ka na nung una mong try? Pero sinubukan mo pa rin, tinry mo pa rin, ay nagtitingin na sila. Sinubukan mo pa rin, tinry mo pa rin at sabi mo, sa isip mo, I will not take that no for a no. I will take that no for a try mo. At sinubukan mo ulit, tinuluyan mo pa rin at finally, natanggap mo ang kanyang matamis na oo. Di ba? Di ba? Parang walang gayon dito. Wala ata. Parang nung N pala nga sinasabi ng babae, okay, ayoko na rin sa iyo. Suko agad, Alam nyo minsan, narinig ko ito babae ang nagkumpisal sa akin ito. Na kaya pala, hindi ko nilalahat ha, pero may mga babae pala na binabasted talaga nila yung lalaki for a purpose. Kasi titingnan daw kung susukuan na sila o macha-challenge at magpapatuloy pa. Pasensya na mga girls ha, kung medyo nailaglag ko kayo ngayong pagkakataong ito, pero kung i-clear ko rin naman, boys, hindi laging gayon. Baka naman kasi nakaisandaang no na sa iyo, ikaw naman, lalo mo akong china-challenge. Aba, magising ka na sa katotohanan. Baka naman talagang no, hindi yun try more, hindi, no talaga yun. Huwag mo nang intayin susulat pa sa noo mo, no. Friends lang talaga. At kung hindi ka patitigil, miski yung friends na iyon, baka mawala pa. Di ba? Alam niyo minsan, pag ang hirap-hirap na nung sitwasyon, yun talagang, sabi nga nung mga biruan namin noon iisang bulate na ang hindi napirma. Alam niyo gayon? Parang, ay, kamusta gayong tropa natin? Masama na yun, iisang bulate na hindi napirma. Pag nakapirma yung isang bulating yun, pwede na, mawala na. Pag dumarating tayo doon sa punto o sitwasyon na parang iisang bulate na lang ang hindi napirma at lagay na. Ang usual tendency po natin sumuko. Pero alam nyo, meron ako na-discover. Sa panahon na tayo'y pasuko na, yun pala yung pagkakataon na malapit na talaga ang answered prayer mo. Na malapit na talaga ang breakthrough mo. Bakit ko sinasabi yon? Ay naku, ang dami ng testimonies na nangyaring gayon. And in the case of this paralyzed man, ito yung pagkakataon na parang pasuko na yung 4 na kaibigan, 4 na kamag-anak o basta 4 na nagmamahal sa kanya at ang sabi, ito na lamang last hope na ito ang dami ko nang napagdalahan dito sa tropa kong ito Kaya alam nyo, napakahalaga rin ng pag-ibig niyang mga mahal sa buhay. Sa totoo lang, that at the end of the day, wala kang matatagpo ang ganyang klase ng love
kundi sa kanila lang. Sa tingin ninyo, kaano-ano po nung paralyzed man yung apat na nagbuhat sa kanya at nagtiyaga at nag-effort pa uli? Sinong makakahula? Sino nagsasabing kaibigan? Taas ang kamay. Sino nagsasabing kaibigan niya? Sino nagsasabing kamag-anak? Diba? Sino nagsasabing most likely talagang mismong kapamilya? It could be kapatid, yung isa ama, yung isa very close. Bakit tayo, kahit walang nabanggit sa Bible, no, confident i-claim na ito'y malapit sa kanya, kamag-anak niya? Kasi itong klase ng effort na ito, makikita at mararanasan lang natin sa ating mga mahal sa buhay. Hello? Sa totoo lang, alam ko marami kayo, papunta rito, marami kayong mga nadaanan na pulube o may kapansanan, may nag-effort ba na isabay sa sasakyan dalhin dito sa church at na makakilala kay Jesus? Diba? Pero sino ang binibitbit mo? Sino ang hinihigit mo? Mahal mo, inuuna mo, parang kung ikaw bagay, sige po, dadating tayo banda-banda riyan, kayo'y madadala rin, isama ko rin kayo sa church, pero ari mo na. Ari mo ng kapatid ko, ari mo ng pinsang ko, ari mo ng mga kamag-anak ko. At huwag kang mag-guilty. Dahil natural yan, na unahin mo ang mahal mo sa buhay. At mag-effort ka ng ganyan. Kaya ako confident to claim, kamag-anak po ni paralyzed man yung apat na yon. Which bring us to the point, learn to love and always be a loving kamag-anak. Kapamilya. Okay? So kung pwede ba, kung kamag-anakan mo yung iyong katabi, sabihin mo, thank you. Love you. Diba? Okay. Ang laging mga nagtatagumpay ay silang mga hindi agad sumusuko. Alam nyo, merong mga tao naman, ang kailangan nilang mag-move on ay sa mga kabiguan sa buhay. Alam nyo, sabi ko nga sa inyo, hindi naman laging love life ang kailangan mag-move on. Yung iba nabigo. Yung mga tipong naka-4, 5 take na ng board exam o bar exam, hindi makapasa-pasa, ano gang gagawin mo? Gigibab ka na ba o magte-take ka uli? Hindi magkalisensya. Talaga namang nung unang attempt, sabit sa cone sa kanan. Pangalawang attempt, sabit sa cone sa kaliwa. Patatlong attempt, nasabitan na yung nag-i-examine. Naban na doon sa LTO iyon, sa konsepsyon o kung saan man. Alam niyo yon? Pero, mag-give up ka ba? Pag nag-give up ka, talo ka. Ano sabi ko? Pag nag-give up ka, talo ka na. Pero kahit ilang beses ka nang mukhang defeated, hanggat tumatayo ka at nagtatry ka, hindi ka pa natatalo. Ang sabi ko, hanggat sumusubo ka pa, kahit ilang beses ka nang natalo, hindi ka pa talaga talo. Ang talo, yung hindi, nanatili nang nakahiga, yung hindi na bumangon, yung hindi na. Naalala niyo po ang kwento nung biyudang makulit, na yung judge kinukulit niya. Si Jesus mismo nagkwento nito sa Bible The persistent widow. Are you familiar with that story? Basta, iigsian ko lang po yung story. Yung po kasing biyudang yon, lagi siyang humihingi ng hustisya doon sa judge. Kaso nga, hindi naman siguro talagang kapanapanalo yung kanyang kaso, kaya hindi siya mabagbigyan ng judge. Ay inaraw-araw po siya ng persistent widow. Inaraw-araw, persistent nga Hanggang sa yung judge na ang nag-give up at ang sabay, sige na, sige na. Ikaw na, sige na. Pagbibigyan na kita, matapos na lang, tigilan mo na lang ako, tantanan mo na lamang ako. Okay? Nakita ninyo? Talo na? Nanalo pa? Bakit? Hindi sumuko. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, ang natatalo ay yung sumusuko. Pero kung hindi sumusuko, hindi pa talaga talo yun. Malay nyo makapanalo pa,
At kung babalikan po natin yung story, yung 4 na kaibigan po ng paralyzed man, hindi sumuko kahit pa-crowded. Anong ginawa? Nagbakbak ng bubong. Okay. Alam niyo po, ang pagbubuhat, o para hindi naman masyadong symbolical, para mas malinaw ang usapan natin, ang pagtulong, hindi talaga ito madali. Ang maging instrumento o kasangkapan ka para sa recovery ng ibang tao o para sa pagmumubuo ng ibang tao, hindi talaga ito madali. It requires effort. Hindi po ito madali, hindi ito maalwan, hindi ito convenient. Diba? Sa tingin nyo ba, sarap na sarap yung 4 na nagbubuhat ng paralyzed? Ito po ang na-discover ko sa akin pong pagbabasa. Mas mahirap palang buhatin yung paralyzed kaysa sa able body. Sabi mo nga sa katabi mo, partner, mas mahirap daw buhatin yung paralyzed kaysa dun sa normal. Bakit? Kasi yan palang paralyzed, lagay na lagay. Alam niyo ibig sabihin ng lagay na lagay? Yung largang-larga ang weight ng kanyang, ang body weight niya. Bigay na bigay. Hindi kagaya ng normal na, ay siya sige, nakakaalalay ka rin. Kumbaga sa maway-kaway, kahati sa bigat ng body mo doon sa mga nabuhat. Ang paralyzed, lagay na lagay. Kaya mas mahirap buhatin, mas mabigat. Are you there? Ngayon po, church, hindi ninyo kakikitaan ng convenience yung 4 na nagbubuhat. Mahirap. Hindi madali ang magbuhat. Alam ko, yung mga boys dito, naglalaro ng online games dyan, ng mobile games, ano? Ang hirap pag may kakamping binubuhat. Diba? Lalo na kung endgamer pa yung kakampi mo, ano? Ang nipis-nipis, ang lambot, walang gamit. Diba? Oh. Anong sasabihin mo? Anong tawag mo? Pabigat. Diba? Kaya minsan, kung pwede nga lang, i-kick na yan, ano? Kick na yan, ano? Kaya, o clash sa gitna, tas iiwan mo, yaan nyo na. Hindi rin naman pwedeng laging ipakain sa kalaban, ano? Kasi tataba yung kalaban, ano? Oh. Mamaya ha, 1 round tayo. Joke lang, din ako naglalaro. Ngayon, gayon din po sa buhay, hindi mo maiiwasan, merong maninipis, merong mahihina ang gamit, merong konti lang ang pera. Sa madaling salita, ikaw ang bubuhat. At hindi talaga yan convenient. Mahirap. Hindi talaga madali ang magbuhat. Pero ano po ang paalala ng Diyos sa atin dyan? Sa lahat ng bumubuhat ng mabibigat, ano man yon sa buhay ng tao ngayon, basahin po natin ang paalala ng Bible. In Ephesians chapter 6, verses 7 to 8. Sabi po roon, basahin po natin, 1, 2, 3, basa. Maglingkod kayo ng masaya ang kalooban, na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. O, tigil muna. 'Di ba? Ano ang paalala? Maglingkod daw ng masaya. At hindi masayang labas, pati loob. 'Di ba? Sino po rito yung mahirap ang trabaho mo? Bibihira ho yung madali ang trabaho. Meron akong life group. Nagpapasalamat siya kay Lord dahil madali lang yung trabaho niya. Bihira yung blessing, yung favor yun. Pero madalas, mahirap, ano? Yung mga kabataan, anong kukunin mong kurso? Yung ang magiging trabaho ay madali. Anak, walang ganun. Walang madali. Okay? Kahit tambay, mahirap. Oh, pastor, tambay na mahirap pa, walang pira. Pastor, may kilala ko, tambay, maraming pira. Ang moral, diba? Parang ang hirap din naman ng kalaban, lalo kung lalaki, parang, paano kahirap naman nung wala man lang akong may pagpakasalamat kay Lord dahil wala akong kahit ano. Okay. Walang madali. O again, sino po yung, ang trabaho mo talagang hindi madali? Diba? Dahil wala naman nga madaling trabaho. Kung meron ng madali, ay super blessed ka talaga. Anong point ko? Mahirap na nga yung ginagawa mo, tapos hindi ka pa masaya, aba, ay lugi-lugi ka riyan. Bakit? Sino po rito yung pag may ginagawa kang mahirap, nakaka-aura ka pa rin? Yung nami-maintain mo yung poise mo, yung
Ang hirap ng trabaho pero maganda ka pa rin. Bihira ho yun, rare. Rare yun. Yung gumagawa ka ng mahirap pero ang pogi mo pa rin. Yan ang mga napansin ko sa gym eh. Yung mga nag-gym, bihira yun. Yung bumubuhat ng mabigat, tapos pogi pa rin. Kadalasan, pag bumubuhat ng mabigat, talaga namang nagmumukhang syempre may exemption. For every rule, there is an exemption. Nakita ko si Kenneth, bumubuhat, nalabas pa yung dimple. Di ba? Kaya laging ang number 1 nagko-comment doon, alam nyo na, ang pogi, ang macho. Sino yung number 1 na nagko-comment? Yung ina. To follow naman, susunod naman yung girlfriend. Tapos mamaya, bantayan nyo, may comment din yung ate. Pero yung comment ng ate, yun ang binabantayan ko. Lagi nakakatawa, pag sa bait ng ate. I am so blessed sa pamilyang yan. God bless you. Okay, anong punto ko? Pag mahirap, tapos malungkot ka pa, ay doble pangit na. Are you there? Diba? Okay. Tuloy natin. Verse 8. Sapagkat alam ninyong gagantimpalaan ng Panginoon ang bawat mabuting gawa ninuman, maging siya man ay alipin or malaya. Pero bago tayo mag-focus uli dito sa verse 8, balikan natin yung verse 7. Anong sabi roon? Maging masaya habang ginagawa ang paglilingkod. Balikan natin yung 4, may bit-bit na paralyzed man. Alam natin, hindi masarap ang pakiramdam ng paralyzed man. Hindi na masarap yung pakiramdam niya. Pastor, nakakaramdam ka yung paralyzed na nga. Yung loob, syempre, masama ang At yun ay hiyang-hiya. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, nahihiya. Bakit hiyang-hiya? Ikaw ga naman yung laging buhat-buhat, dala-dala, di ba? Parang nakakahiya ng laging ako yung tinutulungan, nakakahiya yung laging ako ang binibigyan. Kaya alam nyo, minsan sinasadya talaga. Dapat makinig. Sino po yung mga laging nagbibigay? Laging ikaw yung nagbe-bless. Makinig. Minsan maganda rin, paminsan-minsan maganda rin na huwag mong itodo. Ano ibig sabihin? Halimbawa, ang babayaran ay 5,000. Minsan, ang itulong mo, 4,500. Pastor, tutulong na lang, kulang pa. May pinupunto ko rito. Hayaan mong siya ang mag-provide ng 500. Bakit? Para may moral siya. Para naman hindi siya hiyang-hiyang-hiya. Para naman kahit papaano may masabi siya na, oo nga't ako'y laging tinutulungan, pero kahit papaano ako naman yung nag-athika ng 500. Are you there? That is generosity. Tapos, dinagdagan mo pa ng Dinagdagan mo ng, you're giving moral to that person. Para naman hindi siya ma-feel bad na, ako naman parang wala na ata ako, parang ako na lang lagi ang binibigyan, parang nakaka-feel bad. Kaya yun minsan, pwera na lang, kung talagang may kapal ang mukha, talagang, sige, bigay nyo lahat, ibuhos nyo lahat ang pinaghirapan nyo sa akin. Hindi ako mahihiya kahit kailan. Meron naman gayon. Pero bihira yun. Sadyain mo minsan. Sadyain mo talaga. Para naman hindi nagmumukha siyang kawawa sa sarili niya. Minsan, tinulungan mo na nga, tapos masama pa ang loob, nagtataka ka. Hindi naman masabi nung may katawan, pero sa loob-loob nun, baka ang sinasabi, mukha na naman akong kawawa. Mukha na naman ako walang kwenta. Mukha na naman ako walang silbi. Kung kinulangan mo ng kaunti, hinayaan mong siya mag-raise nung kaunti pang kulang. Di kahit pa paano naman, kamusta? Ay, nabayaran na. Siya nga, tinulungan ka na naman ng anak mo, tinulungan ka na naman ng kapatid mo. Huwag ka naman ganyan. Kahit pa paano naman ako'y nakapag-ambag doon. Tulong kami. At biyaya ni Lord, ay ayos na. Di ba? Kahit pa paano, nagpe-feel good naman yung tinulungan mo. Meron ka kayong nakukuha doon? Naunawaan niyo ka sinasabi ko? Puwera na lamang kung talagang wala. Alam mo namang wala, nakaratay na nga. Sasabihin mo, aray ang 4-5, bahala ka na sa 500. Nakaratay! Ano yung mamamalimos? Diba? Case to case din naman yan. Pero kung alam mo namang able, and you just want to help, you just want to be a blessing, let them raise up doon sa parang kulang pa. May natututunan nga, pumalakpak ng the best kay Lord. Alam mo, hindi ko lang double blessing ang binigay mo dun sa tao. Binigyan mo siya ng financial help,
and at the same time, binigyan mo siya ng something that make him or her feel good about him or herself. Ang tawag doon, moral. Okay. Saka kahirap naman masama na nga ang pakiramdam ng paralyzed man. Tapos, pagtingin niya sa nabuhat nakasibangot. Diba? Pakiramdaman niya naman natin, unawain natin yung paralyzed man. Ganun na nga ang sitwasyon niya. Hiyang-hiya na siya sa mga tumutulong sa kanya. Tapos, pagtingin niya doon sa natulong, mga nakasibangot, masasama na ang loob, mga saltikang-saltikan. Hello? Kaya ang paalala ng Bible sa atin, whenever you're doing something, whenever you are naglilingkod, do it wholeheartedly, do it with gladness. Para naman yung tinutulungan mo, hindi naman sobrang hiya sa iyo. Dahil ako kakahiya, nadoble pa ang hiya nung nakita mong, ay, nahihirapan na, ay, masama na ang loob Hello? Sino po rito yung may mga kamag-anak na makakalimutin? Marami tayo, laging may representative per family yan, And in the case po ng aming family, it's the pastor himself na makakalimutin. Pasensya na po. Ay talaga namang nasa bayan na kami, saka ko lang naalala yung tablet na iwan. Ay, pwede naman pastor, iba na lang ang gamitin. Naka-charge. O, di ba balik? Ay, di, alam na nga ninyo yun. Gayon, makakalimutin. Tapos iyamot na yamot ka pa. Ay, nakakayamot naman. Makakalimutin. Alam nyo, yun daw palang mga magagalitin sa makakalimutin ay makakalimutin din. Tanungin nyo ako, bakit po? Nakakalimutan niya na ang kinagagalitan niya, oo nga't makakalimutin ay mahal niya. Uulitin ko yang laging nagagalit sa makakalimutin din. Ano naman pong nakakalimutan? Nakakalimutan niya na ang kinagagalitan niya, oo nga't makakalimutin, ay mahal niya. Paalala lang po, makakalimutin man yan, pero paalala lang po, asawa niyo po ako. Paalala lang po, baka nakakalimot ka rin. Ba't naman ako nakakalimot? Ikaw nga palimot-limot diyan, kaya nga tayo, tanghali na. Paalala lang po, anak niyo po ako. Hello? Diba? Kaya, let's do it with gladness. Ano ang susi para magawa yon ng may kaluguran? Gawin daw na parang sa Panginoon at hindi sa tao. Let's do it for God and not for man. Kasi kapag ginawa talaga natin ito sa tao, talagang may makikita at may makikita kang dahilan para hindi na magpatuloy. Pero as long as we're doing it for God, believe me, lagi ka makakakita rin ng dahilan na ituloy. And in the case po nitong 4 na bumuhat sa paralyzed man, naniniwala ako, they are not looking anymore dun sa taong buhat nila, dun sa paralyzed man. They are looking at God. Lord, I'm doing this for you. Kasi ang hirap-hirap na. Ang bigat-bigat ng buhat, tapos ang dami-daming tao, kinamang banas noon. Batanggen niyo po ba lahat? Baka hindi batanggen niyo, baka sabihin niyo, ano kung banas? Sige, sa amin ang banas gusto ko makapagpanuntukan. Nakakabanas ka na, di ba? Ganun sa kanila. Kaya nung ako nasa Metro Manila, hindi ako nag-iimik ng banas. Baka kahit pastor ako, makursunadahan ako sa labas. Okay. Hindi madali. Pero because they're doing it for God. Ano pa ang motivation ng Bible sa atin? For those na ikaw ang bumubuhat, makinig ka. Kung ikaw ang bumubuhat sa paralyze, anumang pagkaparalisa yan ng iyong mahal sa buhay ngayong panahong ito. Kung ikaw ang bumubuhat, ito ang paalala ng Bible in verse 8. Sapagkat alam ninyong gagantimpalaan ng Panginoon ang bawat mabuting gawa ninuman, maging siya man ay alipin o malaya. There is a reward. There is a reward. Kaya, mag-effort, tuloy lang. Kung ikaw ang ginagamit ni Lord na kasangkapan para makamove on, makarecover sa buhay, kung sino man yang nasa iyong buhay ngayon, tuloy lang kapatid, dahil ang Diyos mismo ang magsusukli. Amen? Palakpakan natin si Jesus. And in Galatians chapter 6 verse 9, ang sabi po roon,
Kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Sabihin mo nga, aani. Alam nga namang yung binubuhat na iyon, ay laging siya ang bubuhatin. Darating ang time na siya naman magiging able. At pag ikaw naman na ang kailangan buhatin, siya naman ang bubuhat sa'yo. Diba? Siya naman ang bubuhat sa'yo, kaya wag masyadong nang aaway ng mga kamag-anak na, o wag tayo masyadong hard dun sa mga binubuhat natin. Kasi baka minsan, ang hard natin dahil tayo ang bumubuhat sa kanila sa buhay. Kaya mamaya, nag-e-expect ka ng ganti, ibang ganti ang gawin sa iyo. Sa halip buhatin ka, baka ibagsak ka. Bakit? Kasi ang hard. Parang, tutulong ka na nga lamang, mang-aaway ka pa, tumulong ka na lang. Tumulong ka na lang. Remember na kung anong tinanim mo, yun ang aanihin natin. Amen? Kaya kung nagtatanim ka ng goodwill, make sure na nagtatanim ka talaga ng goodwill para ang anihin mo goodwill. Hindi yung nagtanim ka ng financial help, with sumbat, etc. Nako, baka ibang anihin mo. Are you there? Darating ang time, tayo ang mga ngailangan, tayo ang bubuhatin. Hindi nakakahiya na magpabuhat dahil noon, ikaw ang bumubuhat. Ang nakakahiya kasi yung pabuhat ng pabuhat. Diba? Ang sarap kayang buhatin ng bata pag magaan pa. Pero pag mabigat na, parang, ano man, utoy, 18 ka na. Pasaan, daddy? Ano pasaan? Hataw kita dyan. Diba? Parang, si Queen, hindi ko naman buhat. Pero minsan pinagbibigyan ko, nakakaawa naman eh. Namimiss din naman at ako rin mismo namimiss ko. Kaya minsan nakikiusap kami sa mga anak namin, please, don't grow up too fast. Ang bilis niyong lumaki. Si Elisu ay pagkakabigat na. Kaliit pa. Wala kang magagawa, hindi mo naman pwedeng ipanalangin sa Diyos na huwag na po sana lumaki ang mga anak. Hindi naman pwedeng gayon. Kaya, cherish every moment. Cherish every moment. Pastor, nga ngayon ko na ho narinig, dalagita na ho ang anak ko. Cherish every moment. Hindi yan forever dalagita. So habang malalambing mo pa, go. Okay. Dadating ang time na sila naman ang bubuhat sa atin. At least hindi nakakahiyang magpabuhat dahil binuhat mo naman sila gladly noong. Aani ka. And in 2 Chronicles 15:7, another reminder ng Bible sa mga bumubuhat. Ngunit magpakatatag kayo at huwag masiraan ang loob, gagantimpalaan kayo dahil sa inyong mga ginagawa. Ibe-bless ka ni Lord. Pastor, hindi na ho natuto, hindi na ho gumante. Ang Diyos ang gagante. Kung ikaw ay bumubuhat ngayon, o bumuhat ka noon, tapos hindi ka naman binuhat ngayon, Diyos ang bubuhat sa'yo. Sabi ko, Diyos ang bubuhat sa'yo. Okay. Another thing o sangkap para makamove on, makarecover sa buhay, napaka-basic pero mahalaga na papag-usapan. Number 4, dapat may ipon. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, dapat may ipon. Baka naman ang ipon ay resibo. Baka naman ang ipon ay picture sa Lazada. Diba? Yung lahat na lang ng mga delivery, man ay may selfie ka. Dahil lagi ka may order. Okay. Dapat may ipon. Pastor, anong connection nito sa pag-move on? Pagpalagay ng ang pag-move on na kailangan ay about love life. Diba? Nasaktan ka, alam ko. At gusto mong makamove on. At may nagpayo sa iyo, have a staycation to move on. Paano kung mag-staycation, wala kang budget? Mag-staycation sa bukid-bukid, sa bayabasan. Staycation. Kaya dapat may ipon. Monetary man yan, o ipon na pakisama, o pareho. At kung babalikan po natin yung story ng paralyzed man, naniniwala po kung maganda ang pakisama ni paralyzed man doon sa 4.
Pastor, i-paralyze na nga, hindi ka pagkakaawaan, wag ka. Merong mga may nararamdaman na, sasama pa rin ang ugali. Hello? Siya nang may sakit, siya pang tapang na tapang. O ba't hindi iniintindihan ng asawa, idigay may sakit? Nakoy, sadyang masama ang ugali ng asawang iyan. Mas gusto pa niya nakikipagchismisan kaysa alagaan ng asawa. Pakinggan nyo rin yung other side. Baka naman kaya hindi alagaan ng asawa yung may asawang may sakit. Kasi naman, yung may sakit na nga, tapang pa. Nasa ka, gamot ka, bigay mo yung gamot ka, sasampilungin na kita. Hindi naman na may galawang kamay, mananampal pa, kahigpit. Ano ko'y naniniwala na itong paralyzed man, maganda ang pakisama sa kanyang mga kasama. May ipon na pakisama. Tandaan natin, church, hindi lamang pera ang dapat iniipon. Dapat nag-iipon ka rin ng pakisama. Kahit anong dami mo ng pera, kung wala ka naman pakisama, diga? Parinig kayo, ako'y maraming pera, ako'y magpapahanda. Wala namang manunulungan. Sama-sama ng ugaliin ng magpapahanda. Kung hindi kayo manunulungan, di huwag ako'y magpapakater. At nung nagpakater, nila nga walang pumunta. Bakit? Alam na alam ko na, pag ako'y nakikain diyan, susumbat pa niya sa akin sa isang araw. Sayang. Madami kang pera, wala kang pakisama. Ang hirap kayang mag-enjoy ng maraming pera na wala ka namang kasamang mag-enjoy. Baka alam niyo sa totoo lang, ang mga taong nag-iisip na hindi ko kayo kailangan, pag marami na akong pera, masaya na ako, ay mga taong wala pa talagang pera hanggang ngayon. Kasi yung mga taong may pera na ngayon, nare-realize nila that it's not the money that will bring them happiness. Una, it's God. Pangalawa, the people surrounding you. Ang dami mong ang pera, nagyayaya ka, wala naman sumama. Bakit masama ugali? Kailan pa naging masayang mag-ikay mag-isa? Kailan pa naging masayang mag-i-eat all you can kang mag-isa? Nabulunan ka na, wala man lang mag-abot ng tubig sa iyaw. Huwag mong sasabihin, marami akong pera, hindi ko sila kailangan. Dahil sa kahuli-huli yan, hindi ka kayang hugasan ng pera mo. Are you there? What else? Naniniwala akong yung 4 na lalaking yon, maganda rin ang pakisama sa may-ari ng bahay. Aba na may butasin ba naman ang bubong ng may bubong? Are you there? Dadating ka doon, bubutasin mong bubong. Ha? Yan! Anong ginagawa ninyo? Aba, binubutas ang bubong. Ako nga pala po si Ian Carlo Panaligan. Sino kang damuho ka? Ang kabait noon. Tulugso daw. Sino ka? Eh, yung kasama mo, sino yan? Ako po pala si John Philip de la Rosa. Kasama ka. Wala nga naman, sino pagkakasama niyan? Ikaw. Hindi pwedeng gayon. Nabasa niyo ba sa Bible na merong nag-o-object? Hoy, anong ginagawa ninyo? Ba't yung binubutas ang bubong namin? May nag-object ba? Wala. And actually, si Jesus mismo, pinuri pa nga. Ang naggrabe naman ang faith ninyo. Bubong nang may bubong binutas nyo. Grabe ang faith nyo. Pinuri pa ni Jesus. Wala man lang na nermon. Lahat pinuri. Alam niyo kung bakit? Maganda, malamang ang pakisama ng mga are sa may-ari ng bahay. Kamusta kayo? Kumusta po tayo sa ating mga kapitbahay? Sa tingin nyo ba, pwede nyong butasin ang bubong nila? Hoy, nagtatanong ako. Natingin natin, kaya nating butasin ang bubong ng ating kapitbahay? May nasagot, kaya. Bakit? Bahay ho ng inay. Hoy, hindi lahat gayon. Minsan magkatabi na, mag-ina pa, pero huwag ka, warla. Warlalo. Oh. Kaya, alam nyo, napakahalaga niyan. May ipon kang pera, may ipon kang pakisama. Are you there? Ang pakisama namang sinasabi ko mga kapatid ay pakisamang mabuti. Ano nga sinasabi ko lagi, lalo sa mga kabataan? Okay lang makisama, wag lang makisama. Yung iba kasi yun ang dahilan. Eh bakit ka tinanggap mo na naman? Alam mo naman pag inabot mo yung iniaabot sa iyo, yung mapapaulot kay dadami ng dadami, mamaya'y pula na ang hasang mo pag-uwi. Alam niyo na ibig ko sabihin? Ako ay, anong sagot? Nakikisama. Pwede ka naman makisama nang hindi ka nakikisama.
Kung kaya mong kuhanin sa biro, biruin mo, ay, araiyaw! Thank you! Kahuhulas pa lang! Ayan lagi ang sagot ko sa mga pinsang ko kababait. Alam na nga ako pastor, inaalok pa ako pastor pa talaga tawag, pastor! Oh! Ano sagot ka? Kahuhulas pa lang, o di hagalpakan. Ay, ang pinsan na may pastor, kahuhulas lang, daw nang higpit niya. Biro lang, syempre. Kung hindi kaya sa biro, just say, thank you. Bakit? Para sa kanila kasi ang pag-aalok na yon ay para rin pag-aalok ng pagkain. Diba? Alam niyo naman ang mga Batanggenyo, kahit kulang na ang ulam, pag may dumaan, ay, kain na! Pag yan ngayon nakapasok at nakakain, tingnan natin. Pandalasan niya, kot-kot ang totoong. Yun ay ating mabuting asal yung nag-aalok tayo. And in that case, yun ay kabutihang asal din nila dahil di naman nila alam, they're sharing their blessing. Sa pananaw nila, blessing yun They're sharing it. Kaya ano sabihin mo? Thank you, thank you. Madalas yun ang aking sinasagot doon sa mga nag-aalok na hindi ko naman masyadong ka-close. Salamat po! Ngayon, pagka tinanggap ng thank you mo, edi ayos. Pag hindi pa rin nahingi na explanation, pasensya na po, ay talagang hindi po ari. Bawal ka sa inyo yan. Ako, wala pong bawal sa amin. Kayo na lamang po magre-regulate sa inyong sarili. Diba? Pwede yun. Pwede ka makisama nang hindi ka nakikisama. Kaya ngayon naman, mag-establish ka rin naman ng iyong stand. Mahirap kasi pag nasimulan mo na, dahil laging uungkatin sa iyo, abay, nung isang araw tinanggap mo, ba't ngayon hindi na? Diba? O kaya sabi ng aking pinsan nung inalok araw, kikumuha, ba't sa akin hindi? Ikaw yata namimili. Diba? Kaya maganda yung naka-establish ka na ng wala talaga ikaw, pinagbibigyan. Ngayon kung ngayon mo narinig ang message na ito at gusto mong mag-stand, gusto mong manindigan na ikaw ay makikisama pero di ka makikisama, ito po ang aking maiitip sa inyo. Simulan mong manindigan ngayon. By saying pasensya na, by saying thank you, by saying I appreciate it. Na-appreciate ko, salamat. Magdahilan ka na, bahala ka na. Basta, para maka-establish ka lang. Ako po ay hindi naman talagang thankful kay Lord, pero somehow thankful na ako po ay may history ng pagka-acidic. Kaya pag marami pa rin po, alam niyo naman, pag nakakarami, nahingi ng maraming explanation yan. Pag nakakarami na, ako'y blessed na sinasabi ko, naku, pasensya na talaga po ako po kasi may history ng acidity. Makakain nga lang po ako ng sinturis na wala pang kain na kanin talagang naakyat ho ang acid. Nag-heartburn po ako. Ay, gayong gana ko. Ay, syari, mamulutan ka na lang. Ay, nagaho yan, pinalagitik na chucho. Masarap. Adrian pa kayo? May naunawaan po kayo? Okay. So, dapat may ipon. May ipon na pira, may ipon na pakisama. Please naman. Huwag naman puro pakisama. Marami rin naman akong kilala, mayaman sa pakisama. Walang pidoy, mapipulos, walang pira. Okay? Pero mayaman sa pakisama. Ang akin pong ipinapayo sa mga gayaan, magtira ka. Remember or have you heard the story? May 10 ketungin pinagaling si Jesus. Isa lang ang bumalik para magpasalamat. Nasa na siyam? Alam niyo po, sa buhay gayaan din, hindi lahat nabalik, hindi lahat nagbabalik ng pakisama. Kaya matuto kang magtira. Mag-ipon ka din naman. Huwag naman laging gaya ng gayan. Mag-keep ka rin naman ng para sa iyo. Para kung wala mang bumalik, meron kang madudukot. Are you there? Hindi yung magmumukmuk tayo. Susumbatan natin sa isip at puso na lang natin yung mga natulungan natin. Ay, sa makagayon ka, walang blessing doon. Hello? Kaya maganda, meron ka ring iyo. May ipon ka ring iyo. Okay? Bakit, pastor, pinag-uusapan niyang ipon? Ang sabi ng pinakamatalinong taong nabuhay sa mundo, at ang sabi po'y wala nang ipanganganak pang mas tatalino pa sa kanya, that is King Solomon. Anong sabi niya in Ecclesiastes chapter 10, verse 19b? Money is the answer for everything. Hindi ka po si Lord. Si Lord talaga. Pero sa buhay, pera talaga ang kailangan mo.
Okay? Kaya kahit hindi mo pwedeng dumadating tayo doon sa point na maganda ang pakisama mo. Oo, kaya lang talagang kailangan bayaran Sa ganda ng pakisama ko kay Carlo. Pero hindi ko ma-arbor diyan ang bagong unit niyan. Anak, ikaw na may inaanak ko sa kasali, ako na may naging mabuti sa iyo, arbor na lang yung bagong unit mo, bigay mo na lang sa akin. Ano sasabihin niyan? Ninong, kahit man lang hupuhunan. Kasi nga, may money involved. Are you there? Hindi pwedeng puro pakisama. In Luke 17:17, madaling tandaan dahil tumpiang 17. Luke 17:17. Hindi ba't 10 ang pinagaling? Sabi tanong ni Jesus, nasaan ang siyam? Yan ang sinasabi ko kanina. 10 ketungin pinagaling. Isa lang ang bumalik para magpasalamat. Nasaan ang siyam? Baka yung ibang iniisip, hindi ako nag-iipon dahil ako ay nataya. Mahirap asahan niya. Kung may aalagaan po tayo, sa halip na numero, ang alagaan niyo biik. Pagka isang araw yung inalagaan yung biik, baboy, sa mahal ng baboy ngayon. Last week, 340 ang laman. This Friday, 360 na. Bakit kayo gayon, Pastor? May CCTV ako sa palengke. Lagi ako po namamalengke. Kaya kung may aalagaan ka sa harip na numero, biik ang alagaan mo kay kambing. Okay. 1 Timothy chapter 6 verses 18 and 19. Basahin nga po natin. Nariyan pagkakaya. Tulungan niyo po ako magbasa. 1, 2, 3. Basa. Utusan mo silang gumawa ng mabuti at magpakayaman sa mabubuting gawa. Maging bukas palad at matulungin sa kapwa. Tigil muna. Pastor, sabi niyo po, maging mayaman sa mag-ipon ng pera. Bakit ang sinasabi ho ng verse na yan ay gumawa ng mabuti at magpakayaman sa mabuting gawa? Di kaya nga dapat ho talagang maging mayaman na lang sa pakisama kahit hindi mayaman sa pera. Tumigil ho kayo. Dahil kung babasahin niyo po yung mga naunang verse, dyan sa 1 Timothy chapter 6 na yan, ang sabi po ni Pablo kay Timothy, turuan mo ang mayayaman. Na wag umasa sa kanilang kayamanan. Yun ang mga naunang verse dyan. So, this is Paul talking to Timothy to remind the rich. Na ano daw ang gagawin ng mga rich? Utusan mo silang gumawa ng mabuti at magpakayaman hindi lamang sa pera, kundi sa mabubuting gawa. Kaya yan po ang panganib na nagbabasa tayo ng verses sa Bible ng ilan lang ang binasa, hindi binabasa yung buong konteksto, naliligaw ang tao. Naalala nyo naman ang aking lagi example diyan. Nagalit ka, may kagalit ka, nagpray ka, Lord, ano pong gagawin ko sa kagalit ka? Galit na galit na ako, anong gagawin ko, Lord? Binuksan mo ang iyong Bible, napunta ka sa 1 o 2 Samuel. Ang sabi po doon ni Lord kay Haring Saul, patayin mo lahat ng kalaban mo. Ubusin mo ang kaaway mo, pati ang kanilang mga kamelyo, ang kanilang mga tupa, ang kanilang mga bakat, lahat ng kanilang alipin. Sabay isinara mo na, thank you Lord, alam ko na ang gagawin ko ngayon. Delikado yon. Kaya pag nagbabasa ng Bible Church, binabasa ang buong konteksto. Kung yun yung story, binabasa ang buong story para alam mo ang ibig sabihin. Are we there? Kaya yan po ay utos na sinasabi ni Paul kay Timothy na sabihin sa mayayaman na. Kaya yung sinasabi ko sa inyo ngayon dahil ang mga kaharap ko mayayaman. Hindi mayayabang, mayayaman in Jesus' name. Pastor, wala akong cash, parating na. Saka talaga ngayon po sa panahon ngayon cashless na mga tao. Laging mga naka-card. Saka nung pumasok daw kayo sa pinto, may nagtanong ko sa inyo kung kayo may cash. Kung may nagtanong sa inyo, turo nyo sa akin, tsaka kausapin ko after service, tunay na ba? Wala, hindi magtatanong sa iyo yan nung may pera ka ga, bawal lang walang pera rito. Hindi, walang gayong. Lahat yan, mayaman in Jesus' name. Lahat super blessed. Blessed to be a blessing. Amen. Okay, tuloy natin. Sa gayon, makakapag-impok sila para sa mabuting pundasyon sa hinaharap. You see, pinapaalalahanan po, sinasabi ni Paul kay Timothy, Timothy, paalalahanan mo mayayaman, hindi pwedeng mayaman lang sa pera, dapat mayaman din sa pakisama.
para sa kanilang hinaharap, makabuild sila ng magandang pundasyon na na kapag nangailangan sila ng tulong, may tutulong sa kanila. Ay mayaman naman na kahit mayaman, kailangan pa rin ng tulong niyan. Okay. Alam niyo po si Paul? Si Paul ay hindi lamang nag-ipon ng financial na kayamanan, nag-ipon din po siya ng kayamanan na yung mayaman din po siya sa pakisama. Alam niyo po, meron po siya, nung siya po'y nakulong, ayan, nung si Paul po ay nakulong, meron po siyang na-sharean na alipin, isang slave. At yung pong slave na yun ay may kaso, takas po siya sa kanyang amo. Nung time po kasing yun, pwedeng yung may slave tapos hindi ka makakatakas yung forever ka ng slave. Na-convert po yung slave, na born again po siya, through Paul. Ngayon, nagkataon, galing-galing ni Lord, na yung amo po nung slave na na-convert, kilala ni Paul. Nakakasunod pa kayo? Kilala ni Paul. At hindi basta kilala. Yun pong among yon, nung slave, nakakilala kay Lord through Paul. Okay? So here's the story. Philemon chapter 1, verses 18 and 19. Basahin po natin. Kung siya man ay nagkasala o nagkautang sa iyo, kinakausap ni Paul, yung kanyang kilala na may-ari dun sa slave na na-born again. Kung siya man ay nagkasala o nagkautang sa iyo, ako na lamang ang singilin mo. Sabi ni Paul, pare, balita ko ay slave mo ito. Ay siya, ako na ang nahingi ng pabor sa iyo. Huwag mo na siyang singilin sa kanyang pagkaka-slave. Ako na lamang ang singilin mo. Tuloy natin. Verse 19. Ako mismo, si Pablo, ang sumulat nito. Ako ang magbabayad sa anumang pagkakautang niya sa iyo. Pansinin ninyo yung last sentence at dito ako magpo-focus. Kahit na, may kambyo. Kahit na kung tutusin, ay utang mo sa akin ang iyong pagkakilala kay Kristo. Pastor, marunong palang mambaoy si Paul. Nambabaoy? Parang nanunumbat, parang sinasabi, wag mo nang singilin sa pagkakautang sa iyo yung taong yan. Ako ang magbabayad. At wag mong kakalimutan, ikaw ay nakakilala kay Lord dahil sa akin. Kung babasahit, susuriin niyo po ang pangungusap ni Pablo. Alam niyo, ang lesson diyan, hindi po masama ang tumanaw ng utang na loob. That is good. At minsan-minsan, kung hindi maalam tumanaw ng utang na loob, maganda rin namang pinapaalala ng kanyang utang na loob. Hindi man lagi, wag naman din laging wag laging parang sumbat na, paalala lang. Kaya ano sabi ni Paul? Hoy, palampasin mo na are, patawarin mo na are, slave mo, tumakas sa iyo, patawarin mo na are, kapatid na natin ngayon kay Kristo, tumanggap na rin kay Jesus ngayon, patawarin mo na. Kung ikaw na may nag-aalangan pa, papaalala ko sa iyo, na kaya ikaw ay nakakilala kay Lord dahil sa akin, gasino namang mapatawad mo yan, ang pagkautang mo naman sa akin yung iyong hindi pagkapahamak sa impyerno. Matindi. Kaya alam niyo, isa pang lesson dito, if there is a person who is helping you for you to grow spiritually, maganda rin naman na tayo ay nagiging thankful sa kanilang buhay. So, kung katabi mo yung life group leader mo, pwede ba sabihin mo, salamat po. Diba? Kung tawag mo inay, salamat po inay. Diba? Naalala ko meron ng tawagan ni inay. Ako magpinsang buo inay, thank you. Hindi ho masama yun. Because they are laboring. They are laboring. Gumagawa sila para sa inyo, para sa atin. Kaya hindi po masamang tumanaw sa kanila. Okay. Ay sa pampunto rito, pag may ipon kang pakisama, hindi rin naman po masama na ikaw ay minsan-minsan ay namimitas ng iyong ani. Ano ibig sabihin? Hindi naman masama Lapit ikaw doon, di kayo magandang pakisama mo doon sa mga anak na at sa mga kakahin noon. Alay, nakakahiya. Anong nakakahiya Ang nakakahiya yung wala ka man lang
puhunang pakisama sa mga yon. Meron ka namang puhunang pakisama, minsan may okay lang pumitas. Okay lang. So dapat may ipon. Sabi mo nga sa katabi mo, dapat may ipon. Okay. And last na po, ang huling sangkap para ang isang tao makamove on, makarecover sa buhay, we need to go to Jesus. Sabihin mo nga, go to Jesus. Ano mang klaseng paralysis yan. It could be a paralysis sa physical, it could be a partial paralysis, it could be a spiritual or emotional paralysis. Ano mang kaparalisahan yan, walang ibang sagot at walang ibang remedyo kundi ang Panginoong Jesus. Sige nga, palakpakan natin si Lord. Mark chapter 2 verse 1, pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Jesus sa Capernaum at kumalat ang balitang siya'y nasa bahay. Alam niyo po, marami ang nagsasabi na yung sinabing nyo ng verse, nasa bahay, yung bahay daw mismong iyon na binutas ang bubong ay bahay ni Jesus. Kasi ang description ng Bible, nasa bahay. Yung iba naman po, ang kanila pong pagkapagpaliwanag diyan ay town house or house o yung mismong town, yun ang binabanggit. Nasa bahay, hindi naman ibig sabihin bahay na physical, kundi nasa kanila. Nasa kanila. Yung ganyan na pag sinabing nasa kanila ay nasa bahay o nasa kanilang barangay. So pwede rin ganon ang ibig sabihin. Pero kung ano man po ang ibig sabihin nun, yung sinasabing nasa bahay, it represents kung nasaan si Jesus. Okay? At ang sabi po roon, pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Jesus sa Capernaum at kumalat ang balita. Everybody say, kumalat ang balita. Nalaman ng mga tao kung nasaan si Jesus, kaya sila, yung apat, kasama yung paralyzed, ay pumunta kay Jesus. Ano ang lesson dito? Church, if you want to recover, if you want to move on, go to the place kung nasaan si Jesus. Go to the place kung nasaan ang presence ni Jesus. Go to the place kung nasaan pinag-uusapan ay si Jesus. And that is the church. Ang modern counterpart po niyan ay church. At kung alam mo na kung nasaan, kung nabalitaan mo na, ay what are you doing? Nasaan ka? Anong ginagawa mo? If we really want to move on in life, if we really want to recover in life, go to Jesus. Go to the place na siya ang pinag-uusapan, siya ang pinupuri, siya ang tinataas. Siya ang pinaparangalan, siya ang pinag-uusapan. Okay? And I believe in my heart that Jesus is here, that the very presence of our Lord Jesus in the midst of us. Kasi yun i-promise niya, di ba? 2 o 3 o higit pa nagkatipon sa ngalan niya, siya'y nasa kalagitnaan nila. Jesus is here. He's here. If you want to experience recovery, if you want to experience na makamove on, always be in the house of the Lord. Ano ang tendency ng mga nabibigo? Ano ang mga tendency ng mga emotional or spiritual paralysis? They tend na magmukmuk sa bahay, lumayo, magpakalayo-layo, magsulo, maging mag-isa. No! That's the deception of the enemy. Alam mo bang yung deception ng kaaway na ikaw ay magsulo? Bakit? Kasi, napag-usapan na natin noong nakaraan, 2 is always better than 1, di ba? Para kapag siya'y napatid, may magtatayo sa kanya. Kawawa ang nag-iisa at wala man lamang tutulong sa kanya pag siya'y nadapa. Yun ang sabi ng Ecclesiastes. Gusto ng kaaway, gusto ng Satanas na tayo'y bukod-bukod. Bakit? Para madali tayong patirin at pag may nadapa, walang magtatayo sa'yo. Kaya ayaw ng kaaway na tayo'y nagtitipon-tipon. Ano ang bili ng Bible? Huwag kalimutan ang pagsasama-sama. Bakit yun ang bili ng Bible? Kasi ang gusto ng kaaway, maghiwa-hiwalay kayo. Para pag may napatir ako, walang magbabangon, ingungud-ngud ko. Hindi na makakabangon. Kaya pwede ba sabihin mo dyan sa katabi mo, partner, masaya ako na nandito ka. Lagi ka nang andito. Bakit? Kasi ang hirap pag wala. It could be, ikaw madapa, walang magtayo sa iyo, walang mag-encourage. Or, yung katabi mo ang madapa, wala ka, walang magbabangon.
Wala mag-i-encourage, wala tutulong. Pastor, marami naman ho doon. Mabuti nga kung meron magbangon, paano kung ikaw lang naman talaga ang kaklose? Paano kung ikaw lang talaga kakilala? Paano kung ikaw lang talaga nakakaalam ng mga pinagdadaanan niya? Kaya ang ating presence, encouragement na. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, your presence is heaven to me. Bakit? Kasi ikaw mismo representante ng Diyos sa buhay ng katabi mo. Ikaw ay encouragement mismo. Ikaw ay kalakasan mismo. Ikaw mismo ay padala ng Diyos para dyan sa katabi mo. Pwede ba palakpakan natin si Lord sa inyong mga buhay? Verse 2, malapit na po tayo matapos. Nagkatipon doon ng napakaraming tao, kaya't halos wala nang mapwestuhan kahit sa labas ng pintuan. Habang nangangaral si Jesus, may dumating na 4 na taong may dalang isang paralitiko. Saan po nila dinala ang paralyzed man? Sa medics? Sa Mediatrix? Saan po dinala ang paralyzed man? They bring the paralyzed man to Jesus. So kung mayroon kang kamag-anak, kakilala, kaibigan, o ikaw mismo, nangangailangan ka ng kagalingan, it could be physical, it could be emotional, it could be spiritual, bring them or bring yourself to Jesus. Born again na kung saan-saan pa napunta. Born again na kung saan-saan pa nagkukonsulta. Ay, magaling daw ho yun, talaga nahigpit ang panyo nahigpit. Kainamang ka na. Kaya nung na-televise, ikaw ay kitang-kita, nakapila ka. Diyos ko po. Life group leader, nakapila kay Tuklaw. Anong ginagawa mo riyan? Di ka po sabi ninyo, ay maniwala, believe kay Lord at believe sa instrument. Ay, sigurado ka gang instrument ni Lord yan. Ay, sorry ka naman. Ako ho'y naniniwala na nung time na iyon, nung paralyzed man, marami pang option doon na pwedeng pagdalhan yung 4. Kung hindi po talagang naniniwala lang, kay Jesus lang naniniwala yung 4, nadatnan nila, madaming tao, ika naman ng mga yon, puno kay Jesus, tayo kay Tuklaw. Hindi ka? O kaya pagdating doon, puno kay Jesus, tara sa nanay Kuwan, sa tatay Gayon. Hello? Hindi. Nanindigan yung 4, miski puno yan ang bubong, bakantay. Hello? Yung iba kasi, wag na diyan. Marami nang nananampalataya diyan kay Jesus. Subok tayo sa iba. Nakakawa yung iba inaabot na ng kamatayan, believing doon sa mga kanilang pinaniniwalaan, samantalang pwede namang sanang si Jesus na agad ang puntahan. Nakakalungkot po na madalas ang last resort si Jesus. Pag malmang-malma na, saka ilalapit kay Jesus. Tapos pag hindi na-remedyohan, Diyos ang sisisihin. Baka gusto nyo pang bumaba ang Panginoon at sabihin, nung malma na, saka nyo binigay sa akin. Pero sige, pagpalagay na, kayo'y believe na believe, kaya nung malma na. Pero ang punto ko, wag po nating gawing last resort si Lord. Are you there? Hindi yung kung kailan masama na talagang lahat na nasubukan, saka pa lamang ang Panginoong Jesus. Bakit ka hindi agad ay pagpasok pa lang ng problema, si Jesus na agad ang puntahan, si Jesus na agad ang lapitan? Are you there? Susubok pa na susubok ng iba tapos pag na-disappoint na sa mundo, saka lalapit kay Jesus. Jesus! Ano nasabihin ni Lord siya? Sabi ko sa iyo Kulit mo Wala ngang ibang paraan. Wala ngang ibang daan patungo sa Ama. Ako lang. Huwag kang daan ng daan kung saan-saan. Saka, gusto ko pong maging maliwanag, si Jesus lang po ang paraan. Si Jesus lang ang way. Ano sabi ni Jesus? I am the way, the truth, the life. No one can come to the Father except through me. Wag na tayong dumaan sa ibang daan. Liligaw ka lang noon. Maliligaw lang. Okay? Tuloy po natin. Hindi nila mailapit. Verse 4. Ang paralitiko kay Jesus dahil sa dami ng tao, kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya at ibinaba ang paralitiko nakaratay sa higaan. May mga sitwasyon, pagkakataon po talaga, church, na ang paglapit kay Jesus ay hindi madali.
Mahaharangan ka ng iyong schedule, mahaharangan ka ng iyong trabaho, mahaharangan ka ng iyong business, mahaharangan ka ng napakaraming mga kaabalahan ng mundo. Hindi talaga laging madali ang paglapit kay Jesus. Kaya nga ang sabi ni Jesus, mahirap ang daan, masikip ang daan, palapit sa akin, pero yung daan sa kapahamakan, maluang. Kaya tingnan ninyo, ang luluang ng daan ng mga, ayaw ko na magbanggit. Pero ang point ko rito, yung paglapit kay Jesus, masikip, hindi madali. Kaya church, kung ikaw ay yung tipo ngayon, nasa sitwasyon kang, you want to seek Jesus, gusto mong lumapit kay Jesus, pero ang sikip, ang hirap, church, magpatuloy ka lang. Magpatuloy ka lang. At, be creative sa paglapit kay Lord. Alam nyo minsan, madalas, ang problema ng mga Kristiyano kaya hindi makapag-church regularly is their schedule. Ano ang aking maiipayo dyan? Be creative. Find ways. Tingnan nyo tong apat. Hindi sila makalapit kay Jesus. They find the way. Binakbak ang bubong. Are you there? Sabi mo nga sa katabi mo, kung yun nga BDO. They find ways. Aba, tayo pag ang mga Kristiyano. Are you there? Gawa natin ang paraan. Lagi at laging may paraan ang gusto. Okay. Verse 5, nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, anak, pinatawad na ang kasalanan mo. Ito, very intriguing ito. Ang daming nagtatanong dito, ang daming gumawa ng kung ano-ano mga studies dito. Ang kailangan ng paralyzed man ay ano? Healing. Am I right? Ano pa kayo? Healing. Pero ano ang ibinigay ni Jesus? Forgiveness. Ano ang sabi ni Jesus? Na makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, anak, pinatawad na ang mga kasalanan mo. Bakit? Sa tingin mo, bakit forgiveness ang ibinigay, ang kailangan healing? Ano ang sabi ni Jesus? Makamtan mo man ang lahat sa sandaigdigan kung mapapahamak naman ang kaluluwa mo. Wala rin. Ang punto, gumaling man yung lalaking yon, gumaling man. Pagpalagay na, gumaling. Pero may kasalanang daladala at hindi napatawad, bumalik na, judgment na, end of the day na, end of the world na. Gumaling nga. Sa impyerno naman. Kaya ang ibinigay ni Jesus, first thing first. Kailangan niyang mapatawad. Bakit forgiveness agad? Ano ang sabi sa Isaiah? Hindi maigsi ang kamay ng Diyos para di ka maabot. Hindi siya bulag para di ka makita. Hindi mahina ang kanyang tainga para hindi ka marinig. Pero ang kasalanan mo ang humaharang. Ang kasalanan mo ang humaharang. Kaya di ka maabot. Kaya di ka marinig. Kaya di ka makita. It is so easy for the Lord na magbigay ng kagalingan doon sa paralyzed. Pero anong inuna niya? Yung harang. Yung harang. Kapatid, baka kaya di ka makamove on, it's because of that sin. Or probably, kaya hindi ka makarecover, hindi ka makamove on, it's because of that sin. Pastor, gusto ko po makamove on sa buhay. Gusto ko pong maging maayos na ang buhay ko. Ay, ano gang tingin mo? Bakit hindi maayos ang buhay mo? Maybe because of this kind of relationship. Isang relasyon na hindi naman talaga nauukol sa kalooban ng Diyos. Ay, kapatid, paano ka mag-move on? Bitawan mo muna ang kasalanan, makaka-move on. Gusto ko na pong makarecover ang katawan ko. Gusto ko na pong makaranas ng divine health. Ay, ano ka sa tingin mo nagiging cause ng iyong pagkakasakit? Ito pong aking bisyo. Bitawan ng bisyo. Hindi ka makaka-move on. Kahit pa yan nung himala ang gawin sa iyo, kung may ginagawa ka rin namang makakasama sa sarili mo, hindi ka gagaling. Are you there? And in the case ng paralyzed man, ano ang sabi ni Lord? Your sins are forgiven. Ibig sabihin naman noon, pinatawad na, hindi naman basta pinatawad lamang, yun na hindi na rin uulit sa kasalanan niya.
Aanhin mo ang kagalingan kung mapapahamak din naman ang buong katawang pinagaling sa impyerno. Kaya ang ibinigay ni Jesus sa paralyzed man ay hindi yung sa tingin ng paralyzed man o sa tingin ng mga tao sa paligid ay kailangan ni paralyzed man. Ang ibinigay ni Jesus ay kung ano yung sa tingin ni Jesus ay kailangan ng paralyzed man. And what is that? Forgiveness. Ma-restore ang relationship niya kay Lord. Church, baka kung ano-anong iniisip natin kailangan natin for us to move on, for us to recover in this life, baka hindi yan ang kailangan for your recovery. Baka hindi yan ang kailangan for your moving on. Baka ang kailangan mo, ma-restore ang relationship mo kay Lord. Baka ang kailangan mo, relationship na totoo kay Jesus. And ako'y naniniwala na kapag inuna mo ang kanyang kaharian, ang kanyang katuwiran, ang lahat na yung kailangan mo'y idaragdag sa iyo. So ako po naniniwala, sinadya ng Panginoong Jesus, i-restore ay relationship. At doon pa lamang nagkaroon ng recovery yung paralyzed man. Ako'y naniniwala kapag na-restore ang relationship natin kay Jesus, kapag bumalik ka sa first love mo kay Jesus, naniniwala po ako, anumang paralysis ng buhay mo meron ka ngayon, it could be physical, it could be emotional, it could be spiritual, lahat yan gagaling. Lahat yan marirestore. Babangon ka uli. At in verse 11, ang sabi puro ni Jesus, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan, at umuwi ka na. You see, gumaling po yung paralyzed man. Siya po'y nakarecover, siya po'y na-restore, siya po'y nanumbalik. And in verse 12, ang sabi po roon, tumayo nga ang paralitiko habang nakatingin ang lahat. Alam mo ba na kapag may na-recover dahil ni Lord, kapag may na-restore dahil ni Lord, ang daming nakakakita, ang daming nagsasabi, kailan may hindi pa kami nakakita ng ganito. Totoo nga pala si Lord. Yung mga hopeless case, yung mga paralyzed na, spiritual man yan, emotional man yan, o kung ano man nakakaparalyze sa tao, pag may ginawa ang Diyos, may nakakakita, may mabe-bless, may mai-encourage na lumapit din kay Lord at ma-realize nila ako man din, ay parang itong paralyzed na ito, nangangailangan din ako ng Jesus sa buhay ko. So that's the last ingredient na kailangan for your recovery, for your moving on. Go to Jesus. How is our relationship with the Lord? Maybe that is the very reason why we are paralyzed. Maybe that's the very reason, that's why hindi ka maka-move on sa buhay. It's because maybe we are not going to Jesus lagi. Maybe we are going to something else or to somebody else. Kapag down na down ka na, kanino ka tumatakbo? Kapag problemado ka, sino ang nilalapitan mo? Go to Jesus and be recovered, be restored, be healed. Go to Jesus. Amen. May I invite everyone to stand up, please? Ang sabi po doon sa kanta kanina, if we worship, the Lord will manifest Himself. If we call Him, the Lord will manifest Himself. If we seek Him, the Lord will manifest Himself. Church, kung ikaw yung nagsasabi ngayon na kailangan mo ng restoration, gusto mong makamove on, gusto mong gumaling from your spiritual paralysis, physical paralysis, or emotional paralysis, if it is you, church, kung ikaw yon, worship God. Because when we worship, the Lord will manifest Himself. Seek the Lord. At ano sabi niya? Those who will diligently seek me will find me, says the Lord. And ako'y naniniwala that as we worship, the Lord will restore you. The Lord will let you recover sa kung anumang paralysis ang meron ka. The Lord will heal your heart, will heal your soul, will heal you. Jehovah Rapha, manifest yourself as we worship.
Jehovah Rapha, the God who heals. Heal the brokenhearted. Heal our emotional and spiritual paralysis. Your glory standing all in this place. Lord, you're doing something great. Awaken supernatural faith. Your glory standing all in this place. Lord, you're doing something great. Awaken
will manifest Himself. In a moment of silence, lahat ng nangangailangan ng recovery, lahat ng nangangailangan ng restoration, lahat ng nangangailangan ng healing, lahat ng nangangailangan na maka-move on sa anuman na kailangan mong ma-move on sa buhay, I want you to go to Jesus right now. Come on. Let's go to Jesus. Let's go to Jesus. Let's go to Jesus. Let's go to Jesus. Call upon the name of the Lord and be saved. Come on. Those who diligently seek Him will find Him if we will seek Him with all our heart. If you worship, He will manifest Himself. If you call Him, He will manifest Himself. If you seek Him, He will manifest Himself. Come on. Seek the Lord. If you worship, He will manifest Himself. If you call Him, He will manifest Himself. If you seek Him, He will manifest Himself. Lord, I am declaring restoration. I am declaring restoration. I am declaring na ang mga anak niyo po ay makaka-move on sa buhay in Jesus' name. I am rebuking the spirit of spiritual paralysis. I am rebuking the spirit of emotional paralysis. Anumang bagay na pumipigil sa amin para hindi kami makamove on sa buhay, I rebuke them all sa buhay ng iyong mga anak in Jesus' name. And I am declaring complete healing. I am declaring long life. I am declaring restoration in Jesus' name. Sa lahat ng paralisadong emosyon, I am declaring healing. Sa lahat ng paralisadong pangarap, I am declaring healing. Sa lahat ng nagpaparalyze ang relationship sa pamilya, I am declaring healing. Sa lahat ng may physical na karamdaman that paralyzes you, I am declaring healing. Sa lahat ng paralyze ang faith, I am declaring healing. Sa lahat ng paralyze ang heart dahil sa sakit, dahil sa broken ang puso, dahil sa mga kabiguan, I am declaring healing and restoration in Jesus' name. Oh, Lord, you said in your word na lahat ng aming hilingin sa iyo sa pangalan ng Panginoong Jesus o aming Ama ay pagkakaloob ninyo. So right now, Abba, in the name of our Lord Jesus, kami pong lahat ay lumalapit sa inyo, asking restoration, asking healing, asking na makamove on po kami sa buhay. In Jesus' name, in Jesus' name. And Lord, tinatanggap po namin ang sinabi mo doon sa paralyzed man. Tumayo ka, damputin mo ang iyong higa na tumuwi ka na. Lord, we are claiming that, na kami po'y maling makakatayo. Dadamputin namin kung anumang mga meron kaming kailangang damputin, kailangang ipanumbalik, kailangang gawin uli. At kami ay magpapatuloy sa buhay in Jesus' name. Thank you so much, Lord. Thank you so much, Lord. We receive it. We claim the restoration na ipinagkaloob mo sa aming lahat ngayong umaga. Salamat po, Ama. To you alone all the glory. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. At lahat ng tumanggap ng kagalingan, lahat ng nakalaya sa anumang paralysis ng kanyang buhay ay magsabi ng Amen. God bless you.